Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po muling nagbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ika-29 na kabanata ng unang aklat ng Biblia. Ito po ay ang aklat ng Genesis. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna dumulog sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa iyo, Panginoon, na may buong pusong pagpapakumbaba. Dalangin namin, Lord, na tulungan niyo po kaming maunawaan ang iyong salita. Buksan niyo po ang aming spiritual eyes, ang aming spiritual ears. Ihanda mo po ang aming puso, Panginoon, upang higit po naming makita at maunawaan ang lalim ng iyong mga salita. Dalangin namin ang patuloy na kaluguran at kadakilaan ay tanging sa iyo lamang, sa pangalan ni Jesus. Amen. Verse 1. Nagpatuloy si Jacob sa kanyang paglalakbay hanggang sa dumating siya sa lupain ng mga taga-silangan. May nakita siyang isang balon ng tubig sa kaparangan. Sa paligid dito ay may 3 kawan ng mga tupang nagpapahinga, sapagkat doon pinapainom ang mga ito. Ang balon ay may takip na malaking bato at binubuksan lamang ito kapag kapainumin na ang mga tinipong kawan. Matapos painumin ang mga ito, muli nilang tinatakpan ang balon. So dito po makikita natin na yung pag-iingat ng Panginoon kay Jacob mula sa kanyang paglalakbay hanggang sa makarating po siya sa lugar kung saan ay nandoon yung kanyang mga kamag-anak o kamag-anak ng kanyang mga magulang. Verse 4, tinanong ni Jacob ang mga pastol na nandoon, "Taga saan kayo, mga kaibigan?" "Taga Haran," tugon nila. "Kilala ba ninyo si Laban na apo ni Nahor?" tanong niyang muli. "Oo," sagot naman nila. "Kumusta na siya?" tanong pa niya. "Mabuti," sabi naman nila. Hayon at tumarating si Raquel, ang anak niyang dalaga, kasama niya ang kawan ng kanyang ama. "Maaga pa naman," sabi ni Jacob, "bakit hindi ninyo painumin ang mga tupa at dalhin muna sa pastulan bago ikulong?" "Aba, hindi maaari," sagot ng mga pastol. "Ang lahat ng pastol ay kailangang narito bago buksan ang balon. Saka pa lamang kami maaaring magpainom." Nakikipag-usap pa si Jacob na dumating si Raquel na kasama ang kawan ng kanyang ama. Nang makita ni Jacob si Raquel na kasama ang kawan ng Laban, binuksan ni Jacob ang balon at pinainom ang mga tupa. So makikita po natin dito na kilalang kilala si Laban sa lugar nila. And hindi lang si Laban, kundi maging ang kanyang anak na si Raquel. Kaya nga nung nakita nila si Raquel, ay itinuro po nila ito kay Jacob na dumarating kasama ng mga kawan ng ama ni Raquel. So mapapansin po natin, same din dun sa scenario na nakita ng katiwala ni Abraham noon nung hinahanapan niya ng mapapangasawa si Isaac, yung tatay ni Jacob, na sa well din nagkita etong si Eliezer at saka si Rebecca. So dito talaga makikita talaga natin na halos same yung story nila, pero magkaiba nga lang yung kalagayan, kasi kung mapapansin po natin nung time po nung kay Isaac kung saan hinahanapan siya, napakadaming dalang regalo nung katiwala ni Abraham samantalang eto kay Jacob is wala man lang siyang dala na kumbaga parang pangregalo doon sa kanyang mapapangasawa at maging sa pamilya. So makikita po natin dito na yung time po ni Isaac talagang more on blessing siya mula sa basbas ng magulang hanggang doon sa paghahanap ng mapapangasawa. Samantalang dito kay Jacob, dahil ang pangyayari pong ito wala to sa plano, wala sa preparation, kundi ito ay isang way ng pagtakas niya doon sa kanyang kapatid na si Esau, dahil doon sa kanyang panlamang doon sa nangyaring yon. So dito po makikita talaga natin na ano man yung ating mga ginawa talagang meron siyang consequence. Though nandoon yung pag-iingat ng Panginoon, pero hindi niya hahayaan talaga na tayo ay hindi rin kahit paano
madidisiplina doon sa ating maling ginawa or maling desisyon. Dito makikita rin po natin na bawat lugar, no, sa kanila ay merong mga practices, no, merong mga kinaugaliang sinusunod. Kagaya nga po dun sa pagpapainom sa mga tupa, meron po din silang law na sinusunod dun kung saan kailangan na intayin muna nila lahat, yung lahat ng nandoon, ano po, para sabay-sabay yung pagpapainom ng kanilang mga alagang tupa. Subalit, dito makikita nga natin na nung nakita ni Jacob si Raquel, no, kasama yung kawan ng kanyang tatay, no, ay talagang dito nakita natin na binuksan ni Jacob yung painuman, no, mag-isa. So, ibig sabihin, nagpapakita po dito na malakas yung katawan ni Jacob, no po. Talagang kaya niyang igulong yung batong mag-isa, no, para mapainom yung mga dala-dala ni Raquel na kawan. Pagkatapos, nilapitan niya ang dalaga at hinagka na paiyak siya sa tuwa. Sinabi niya, ako'y pamangkin ng iyong ama, anak ng iyong tiya Rebecca. Patakbong umuwi si Raquel at ibinalita ito sa ama. Sinalubong naman agad ni Laban ang kanyang pamangkin. Niyakap niya ito at hinagkan, saka isinama sa kanila. Nang maisalaysay ni Jacob ang lahat, sinabi sa kanya ni Laban, tunay na ikaw ay laman ng aking laman at dugo ng aking dugo. At doon na siya tumira sa loob ng 1 buwan. So dito po makikita natin yung talagang yung connection nila as family. Ano po, kasi nga 'di ba kilala naman natin si Laban na kapatid talaga siya ni Rebecca. And kung natatandaan natin ng time ni Rebecca ng mga panahon na yon, ay isa din si Laban na nandoon, no, na nakipag-usap din doon sa lingkod ni Abraham para ipadala si Rebecca. So siguro sobrang miss niya yung kapatid niya, tapos dahil nakita niya yung anak ng kanyang kapatid, iba yung feeling. Same din po yun sa atin, di ba, kapag tayo nga nakikita natin yung ating mga pamangkin or yung mga malapit na kamag-anak na matagal nating hindi nakasama, iba yung feeling, ano po. At naramdaman din po yun ni Laban that time. So verse 15, pagkalipas ng 1 buwan, sinabi ni Laban kay Jacob, hindi dahil magkamag-anak tayo ay pagtatrabahuhin kita ng walang bayad. Magkano bang dapat kong isweldo sa iyo? Si Laban ay may 2 anak na dalaga, si Leah ang nakatatanda at si Raquel naman ang nakababata. Mapupungay ang mga mata ni Leah, ngunit mas maganda at kaakit-akit si Raquel. So talaga pong hindi minsan nawawala yung comparison sa outside appearance ng tao, ano po. At doon din naman nagkakaroon ng pagkakakilanlan ang bawat isa sa atin. So maaring yung isa mas maganda yung mata niya, pero yung isa naman mas maganda yung ilong, 'di ba? So may mga ganun pong mga pagkakataon kahit sa ating kasalukuyan. Kaya nga naman talaga dapat hindi talaga tayo nag-envy, hindi tayo naiinggit, kasi bawat isa sa atin may kanya-kanya tayong katangian, no, na wala sa iba. Ayan. Sabi po dito, nabighani si Jacob kay Raquel, kaya't ang sabi niya kay Laban, paglilingkuran ko kayo ng 7 taon para kay Raquel. Ayan. So yung 7 po kasi sa perfect number. Kung ang ating pong pagbabasihan is the Bible. So, ibig sabihin, ay yung paglilingkod po dito ni Jacob, hindi po siya yung babastahin, no? Kundi binibigay niya yung best ng paglilingkod niya para doon sa babaeng kanyang minamahal. Sinabi ni Laban, mas gusto kong ikaw na pangasawa niya kaysa iba. Sige, dumito ka na. 7 taong naglingkod si Jacob upang mapasa kanya si Raquel. Ngunit, iyon ay parang katumbas lamang ng ilang araw dahil sa laki ng kanyang pag-ibig dito. Ayan, so tunay nga po, no, kapag mahal natin yung tao, hindi na nagmamatter sa ating gano'ng kahirap or gano'ng katagal, no, yung ating ginagawang panunuyo or yung ating ginagawang pagpupursigi.
Kasi alam natin po na ginagawa natin na yun out of love. Ganun din po sa ating paglilingkod. Papansin nyo, kapag in love ka kay Lord, kahit ano yung nandyan sa church, kung ano yung mga ministry na available, you fit yourself eh. Hindi yung ministry yung mag-fit sa'yo, kundi ikaw yung nag-fit doon sa ministry. Kasi nga, ginagawa mo yun kasi mahal mo yung pinaglilingkuran mo. Kasi alam nyo po, most of the time, ang mga Christians ngayon, parang ang tinitignan nila, sila yung kailangan ng church para magpatuloy ng church. Pero yung ibang tunay na nakakilala sa Panginoon, tinitignan nila na kailangan nila yung church. Kasi yun yung privilege, yun yung opportunity, yun yung platform na maibigay nila yung best nila sa Panginoon. So, dito makikita po natin, no, na kapag mahal mo yung isang tao, kapag mahal mo yung ginagawan mo ng mga bagay na tulad ito, hindi nagiging mahirap. Sarit nagiging madali at parang hindi mo namamalayan yung panahon. Ganun po yung nangyari kay Jacob. 21. Sinabi ni Jacob kay Laban, dumating na po ang panahon dapat kaming makasal ng inyong anak. Naghanda ng malaki si Laban at inanyayahan ang lahat ng taga-roon. Ngunit, ng gabing iyon, hindi alam ni Jacob na ang pinasiping sa kanya ay si Leah sa halip na si Raquel. So, paano nga bang hindi malalaman ni Jacob na si Raquel na hindi si Raquel yung kanyang kasama? Kasi po, diba, kapag binalikan natin yung way ng kanilang pagkakasal, no? Nakataklob po lahat yan eh. Nakataklob lahat yan. And then, hindi din naman siguro nagsasalita. So, hindi niya po alam. And kung mapapansin din po natin nung time, no, na si Isaac, no, ay magbi-bless, no, yung ipapasa niya yung blessing, ibibigay niya yung blessing sa kanyang anak. Supposed to be dapat kay Esau yon. Pero, dahil nilin lang din po siya ni Jacob, kaya naman, nasa kanya napunta yung blessing. Dito, kung ano yung ginawa niya, yun din po yung nangyari sa kanya, no? Nalinlang din siya ng tatay ni Raquel, kung saan, ay sa halip na si Raquel yung ibibigay sa kanya, si Rebecca, ay si Leah ang ibinigay sa kanya. Kaya tatandaan po natin, no? Sometimes, nararanasan natin yung mga pangit na bagay, no, na tulad ng ginawa natin sa iba as part of consequence dun sa ating mga desisyon or maling desisyon. And then sabi po dito 23, ngunit ng gabing iyon hindi alam ni Jacob na ang pinasiping sa kanya ay si Leah sa halip na si Raquel. Ibinigay naman ni Laban kay Leah ang alipin nitong si Zilpa. Kinaumagahan, nakita ni Jacob na si Leah pala ang kanyang kasiping. Kaya sinabi niya kay Laban, bakit ninyo ito ginawa sa akin? Bakit ninyo ako nilinlang? Naglingkod ako sa inyo para kay Raquel. Hindi po ba? Sabi niya ganon. And then sumagot si Laban, hindi kaugalian dito sa amin na mauna pang mag-asawa ang nakababatang kapatid. Tatapusin mo muna ang sanglinggong pagdiriwang na ito at pagkatapos ay ibibigay ko sa iyo si Raquel kung maglilingkod ka sa akin ng 7 taon pa. So, dito po makikita natin, no, na bakit 7 days kailangan pang lumipas, kasi po yun yung honeymoon period actually, no, at kailangan tapusin yun bago ibigay sa kanya si Raquel. So, ibig sabihin talaga dahil nga may nangyaring kasalan, no, may nangyaring ceremony, talaga dito makikita po talaga natin iginagalang po yun. So, talagang tinutupad po nila yung mga practices doon sa kanilang lugar na dahil si Jacob ay pumunta doon, so siya po ang makikisama. Siya yung susunod doon sa kanilang kaugalian. Hindi mangyayari yung gusto niya na kung saan yung mga tao na nandun ang susunod doon sa terms niya, no, or doon sa kanyang kagustuhan. Kailangan niyang sumunod, no, doon sa kanilang mga ginagawa. And dahil nga po, yun ay kanilang kaugalian. So, walang choice si Jacob kundi sumunod. Ano po?
28, sumang-ayon naman si Jacob at nang matapos ang pagdiriwang ibinigay nga sa kanya ni Laban si Raquel bilang asawa. Ibinigay rin ni Laban kay Raquel ang alipin nitong si Bilha. Sa wakas, naangkin ni Jacob si Raquel. Mas mahal niya ito kaysa kay Leah, kaya't naglingkod pa si Jacob kay Laban ng 7 taon pa. So talaga po makikita natin dito, no, talagang meron talagang mas matimbang. Okay, syempre yun naman talaga yung kanyang unang pinagtrabahuhan. Nagkataon lang na meron sinusunod kanilang lugar. And pwede rin na kaya ginawa to ni Laban kasi gusto niya talagang magstay pa si Jacob sa kanya. Ano po? So 31, alam ni Yahweh na si Leah ay di gaanong mahal ni Jacob, kaya't niloob niyang magkaanak na ito. Samantalang si Raquel ay paob. So yan, makikita po natin po na si Lord talaga fair siya, na dumadating talaga sa punto ng buhay na ng tao, ano po, na kung ano yung wala sa'yo, huwag kang mainggit sa iba kasi meron namang ibinibigay si Lord sa'yo na wala din dun sa iba. Kaya kung mapapansin po talaga natin, kung malapit tayo sa Panginoon, hindi natin makikita yung kakulangan sa atin. Sa halip, makikita natin kung paano tayo pinagpapala ng Diyos nang higit din sa iba. 32, lalaki ang unang anak ni Leah. Ang sabi niya, nakita ni Yahweh ang aking suliranin. Ngayon tiyak na mamahalin ako ng aking asawa. Kaya Ruben ang ipinangalan niya rito. So, dito akala ni Leah, no, dahil nagbigay siya, nakapag-provide siya ng anak na lalaki kay Jacob, is mas mamahalin na siya ni Jacob, no? Kumbaga po dito makikita talaga natin na hindi talaga, even yung pagmamahal, no, hindi siya matuturoang ibigay or maipipilit na ibigay dahil lang meron kang natanggap. Dito makikita po natin na even si Leah, yun yung thinking niya dahil siya yung unang nagbigay ng anak, is mamahalin na siya ni. Verse 33, nagdalang taong muli at lalaki naman ang kanyang naging asawa. Kanyang sinabi, kaloob din ito sa akin ni Yahweh dahil narinig niyang ako'y hindi mahal ng aking asawa. Kaya't tinawag naman niya itong Simeon. Ayan, so alam niyo po yung minsan yung damdamin, no, lalo na ng isang babae na kulang sa pagmamahal ng kanyang asawa. So dahil po dito talagang nakikita niya na yung Lord ang nagpo-provide sa kanya ng mga bagay na para ma-fill upan yung emptiness dun sa heart niya, no? Makikita natin dito na alam ni Leah, no, na si Lord yung nagbibigay sa kanya ng dahilan, ng anak, no, para mas maramdaman niya na siya ay mahal din naman, hindi lang kanyang asawa kundi lang Panginoon. And then sabi po dito, muling nagdalang tao si Leah at lalaki uli ang naging anak. Ayan. Sinabi niya, lalo akong mapapalapit sa aking asawa sapagkat 3 lalaki na ang aming anak, at tinawag niya itong Levi. Nagdalang tao uli siya at muli at lalaki pa rin ang kanyang anak. Sinabi niya, ngayon pupurihin ko si Yahweh, kaya tinawag niya itong Judah. Pagkatapos nooy hindi na siya nagkaanak. So makikita po natin 4 na anak, no, si Ruben, si Simeon, si Levi. Yung 3 na yon parang nakafocus siya dun sa asawa niya, no. Pero pagdating po kay Judah, ang sabi niya, ngayon pupurihin ko si Yahweh, kaya tinawag niya itong Judah. So ibig sabihin, nakita po talaga ni Leah, no, na kahit na marami siyang i-produce na anak, hindi pa rin siya mamahalin ng asawa niya. Same ng pagmamahal ng asawa niya doon sa kanyang kapatid. Kaya naman, so sa ika-4 niyang anak na lalaki, ibinalik niya talaga kay Lord yung papuri. Kasi alam niya na si Lord, no, yung nagbibigay sa kanya ng joy sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng anak or pagpapahintulot na siya ay maging nanay ng 4 na lalaki. Yan. So dito po,
makikita talaga natin, no, na ganun ka-fair si Lord, no, sa lahat. Maaring yung ibang tao hindi agad nila nakikita na ang ating Panginoon ay patas, ano po, pero yung mga nakakaranas ng paglingap ng Diyos ay talagang masasabi nilang purihin ng Panginoon kasi siya ang Diyos na talagang kumakalinga dun sa mga tao na nalulungkot, sa mga tao na yung nakakaramdam ng na naiiwanan, na left behind sila or na-abandon sila kasi nga merong mas minamahal sa kanila ng higit. Kaya sana po meron tayong nakita na kung sa mga panahon ngayon feeling mo hindi ka kayang suklian ng pagmamahal ng taong minamahal mo, tandaan mo na may Diyos na nakakakita ng kalagayan mo at siya yung patuloy na nagbibigay ng pagmamahal, atensyon, pangunawa, at siya rin yung nagpupuno sa'yo para hindi mo maramdaman na walang-wala ka. Amen. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Muli, kay Jesus ang papuri.